Ngayong hindi na mahahabol pa para sa kanyang testimonya, tiniyak ng DOJ na gugulong ang pagbawi sa assets ni late DPWH Undersecretary Catalina Cabral sakaling mapatunayan na galing ito sa korupsyon. Kasabay nito, hinamon ni dating Finance Undersecretary Shelo Magno ang ICI na isa publiko ang mga impormasyong iniwan ni Cabral kaugnay ng multi-billion peso flood control scandal. Narito ang Agenda Weekend Report ni Lyja Bonzo. Because if there's someone who will be able to link nga the big fish to the infra, that's her. Ganiyan inilarawan ni dating Finance Undersecretary Shelo Magno si former Department of Public Works and Highways Undersecretary Maria Catalina Cabral. Sa programang On Point ng Billionaire News Channel, nagpahayag si Magno ng pagkahinayang bunsod ng anyay unfortunate death ni Cabral sa gitna ng flood control scandal investigations. Hamon ni Magno sa Independent Commission for Infrastructure, isa publiko nito ang mga impormasyong isinalaysay ni Cabral at maging ang mga dokumentong inabot nito nang dumalo siya sa isang hearing ng komisyon noong September 24. We don't know what the agreement, the arrangement between ICI and Yusek Cabral. That's why it's important for the ICI to be very transparent because we don't know what the conversation is. We don't know what documents they've uncovered. You know, this whole system of what's going on with our infra projects, the way they are determining and the way Congress is influencing the projects, this is a very informal process because it has been declared already that they shouldn't be meddling in this whole process because that's unconstitutional. So, how can we now establish a case against politicians if your witness is gone? Diba? Supposedly. Dagdag ni Magno, dapat maging transparent ang ICI kung nasaang parte na sila ng kanilang investigasyon. Sang-ayon din ito na magkaroon ng serye ng investigasyon sa pagkamatay ng dating Undersecretary at siguruhing mapepreserve at mapoprotektahan ang mahahalagang ari-arian nito na maaaring makatulong sa investigasyon. Una nang nadawit ang pangalan ni Cabral sa gitna ng isang pagdinig ng Blue Ribbon Committee sa Senado, kung saan ito raw umano ang kumukuha ng mga listahan ng proyektong pinapa-insert ng mga kawani ng gobyerno sa DPWH budget. Ayon sa DOJ, hindi makakaligtas sa forfeiture ang mga naiwang ari-arian ni Cabral sa kabila ng pagpanaw nito. Sa pag-aaral po natin ng batas, alam natin na yung kamatayan ng isang akusado or posibleng akusado extinguishes criminal liability. Pero batid din naman natin na hindi naman ito nag-extinguish dun sa iba pang posibleng yung civil forfeiture, other civil liability. Kaya patuloy pa rin yung paghahabol ng pamahalaan at kailangan lang natin dumaan sa proseso. Dagdag pa ng ahensya, magpapatuloy ang investigasyon ng AMLAC at NBI dito. Para sa Agenda Weekend, Lyja Bonzo, Billionaire News Channel.